Kasunod ng muling pag-review sa Implementing Rules and Regulations o IRR ng SIM Registration Law, inihayag ng PNP na malaki ang naitulong nito sa pagbaba ng bilang ng mga scam at spam messages. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Group spokesperson Police Captain Michelle Sabino sa panayam ng SMNI News, halos 50% ang ibinaba ng scam at spam messages batay sa kanilang monitoring. Oo, itong sa SIM registration law, di ba, after na full implementation ng SIM registration law, nakita naman natin sa data natin na talaga naman bumaba ang mga statistics. Talagang yung mga SIM card scams, spam messages, talagang decrease siya into 50% from 2,000 something to 1,000 na lang. Yon nga lang, aminado ang ACG na nakakita ng butas sa mga scammers kung papaano lusutan ang naturang batas. Gumagamit rin anya ang mga ito ng social media messaging app upang maipagpatuloy ang kanilang modus. But nakakita ngayon ang mga scammers ng window ng opportunity kung paano i-circumvent yung law. Paano to? First is yung yung pagbili, di ba, pag bumibili tayo ng ng bagong SIM card, we need to register this. But prior to getting it registered, meron kang allowed ka to receive incoming text messages and incoming calls. Ang prevented ka lang is to do outbound messages and outbound text. So, ang ginawa ngayon ng mga scammers ay dahil pwede ka makareceive ng OTP, ng incoming messages, pwede ka makareceive ng OTP. So, yung mga social messaging apps like Viber, WhatsApp, Telegram, nagre-register sila ngayon doon. So, makukuha yung OTP sa SIM card, ultimately, nakakapag-register ka sa mga social messaging app. Ito naman ngayon ang ginagamit ng mga scammers para mag-continue sa kanilang mga spam messages, yung mga Magugunita na sa pagdinig ng Senado, natuklasan ng mga rehistradong SIM ang ginagamit ng mga illegal Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Bukod dito, nagagawa ring mairehistro ang SIM gamit ang isang peking identification card at picture ng isang unggoy. Dahil dito, nanawagan ang ilang mababatas na bigyan pa ng pangil ang SIM registration law upang hindi ito samantalahin ng ibang gumagawa ng panloloko. Samantala, pagdating sa suhestyon na limitahan ang bilang ng SIM na maaring irehistro ng isang individual. Kasi kung ikaw naman ang isang tao, ilan ba lang naman ang kaya mong gamitin? O sige, sama mo na yung mga family, siguro mga 5 or more than 5 or something. Pero hindi yung unlimited, because yung sa unlimited, you can register as many as you can. So kung ako gusto kong mag-register ng 600 SIM cards under my name, then it's possible. Kasi ang gagamitin ko lang mga 2 or 3. Ilan lang ba kaya mong dalhin? O i-include mo na yung mga anak mo, gaano ba kadami yung anak mo. So, di ba? So, I guess, pag nilimitahan siya, mas konti yung kasi nagagamit nga lang ng mga scammers. Sa kabilang banda, nag-uusap na anya ang iba't ibang ahensya upang tugunan ang mga butas sa naturang batas. Isa naman ayon kay Sabino na posibleng makatulong sa maayos na pagpapatupad ng SIM registration law ay ang full implementation ng National ID. Siguro nga kung matapos yung National ID system, hindi na tayo masyadong mahihirapan kasi alam mo na yung ID na yun in itself, as long as it is the one presented to you, na alam mo na talagang legitimate. Sa ngayon, habang hindi pa ito lubos na naipatutupad, mungkahin nito ang pagsasagawa ng post-validation sa SIM registration. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jane Conita, SMNI News.